Hello po mga kapatid, magandang umaga na naman sa inyo. Brother OG po, nandito na naman para mag-share sa inyo ng salita ng ating Diyos. Tama po, mananalangin tayo. Ganun po ang ating gagawin sa tuwing magbabasa, makikinig at mag-aaral ng salita ng ating Diyos. Magsiyuko po tayo. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Father God in Heaven, salamat na naman sa umagang ito. Sa paggising mo na naman sa amin ng maayos at malakas na malakas ang katawan, O God. Salamat po at salamat din sa iyong mga salita na aming mababasa, mapapakinggan at mapapag-aralan ngayong umagang ito, Father God. Salamat po. Buksan mo po ang aming mga puso't isipan upang ito'y lubusan naming maunawaan at ito po at maitatak namin sa kailaliman ng aming mga puso. Lagi mo po akong sasamahan, tuturuan at gagabayan sa tuwing ako po ay mag-share, mag-aaral ng iyong mga salita upang puro salita mo lamang ang lumabas sa aking bibig. Salamat Ama, pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa tanging pangalan ng aming Panginoong Kristo. Lahat tayo ay magsabi ng Amen in Amen. At ito po ang aking channel. Hello po ulit mga kapatid, welcome sa aking channel. Diyan po sa mga bago sa aking channel, huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe po, paki-like niyo po ang aking mga videos at paki-click na rin ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago ko pang i-upload. Salamat mga kapatid. Mga kapatid, natapos na po natin ang chapter 6 na ito ay mayroong part 1 at part 2. Ngayon po nandito na po tayo sa chapter 7 ng hukom mga kapatid. Mag-umpisa na po tayo. Sabi dito sa chapter 7, mga kapatid, may pamagat po itong nilupig ni Gideon ang mga Midianita. Sabi dito, si Gideon ay tinawag ding, sabi dito, Jerubbaal. Isang araw, maagang bumangon si Gideon at ang kanyang mga tauhan at sabi rito, nagkampo sila sa may bukal ng Herod. Samantala ang mga Midianita ay nagkampo sa hilagang kapatagan sa may sabi dito, burol ng More sa Moge mga kapatid, sabi dito. Sinabi ni Yahweh kay Gideon, sobrang dami ng mga tauhan mo para sabi dito, pagtagumpayin ko kayo laban sa mga Midianita. Baka akalain nilang sarili nila ang nakatalo sa mga Midianita. Napakarami nyo, sabi ng Diyos. Baka isipin nito kayo o yung mga tauhan mo ang nanalo dahil sa dami nila, no? Sabi ng ating Diyos. Sabi pa dito, aakalain nilang dahil sa kanila ang sabi dito, makakatalo sa mga Midianita at hindi dahil sa tulong ko, sabi niya. Sabi ng ating Diyos, kaya sabihin mo, sabi dito sa taong kaya sabihin mo sa taong bayan na ang lahat ng natatakot ay maaari nang umuwi ng, sabi dito, yung mga natatakot pwede nang umuwi. Sabihin, no? Sabi dito, nang nasabihin ito ni Gideon, umuwi ang 22,000 na tauhan niya mga kapatid. Ngunit 10,000 pa ang naiwan. So, ang dami pa rin nila mga kapatid. So, bali dito lumalabas na 32,000 sila lahat. Kasi umuwi na yung 22,000 at may 10,000 pang natira. Sinabi muli ni Yahweh kay Gideon, napakarami pa rin, sabi ngayon, nang natitira. Isama mo sila sa tabi ng batis at bibigyan ko sila roon ng pagsubok. Doon ko sasabihin kung sino ang dapat mong isama at kung sino ang hindi, sabi rito. Kasi nga napakarami nila. Isipin nila na, kaya lang naman tayo nanalo kasi dahil sa ating lakas, dahil sa napakarami natin. No, hindi nila isipin na yung tulong ng Diyos ang nagpanalo sa kanila. Kaya sabi nga dito, pinag-iwahiwalay sila mga kapatid, umuwi nga 22, natira yung 10. Ngayon may pagsubok pa dito sa 10 at sasabihin kung sino talaga ang matitira. Sabi dito, bukod
ibukod mo ang lahat ng umiinom na parang aso. Ibukod mo ang, sabi rito, ibukod mo rin ang mga, sabi rito, nakaluhod habang umiinom. Ang sumalok ng tubig sa pamamagitan ng kamay upang uminom ay, sabi rito, 300 at ang iba'y lumuhod upang uminom. Sinabi ni Yahweh kay Gideon, ang 300 sumalok sa pag-inom ang isasama mo upang pagtagumpayin ko kayo at sabi dito, gapiin ang mga Midianita. Sabi dito, ang iba naman pauwiin mo na. Kaya pinauwiin na ni Gideon ang lahat ng mga Israelita maliban sa 300. Iniwan sa mga ito ang lahat ng banga at ang mga trumpeta. Sabi dito, ang kampo ng mga Midianita ay nasa libis na gawing ibaba nila. So, binukod. Yung iba ay lumuhod na parang aso. Sabi dito na uminom. Yung iba naman ay sumalok na paganyan at saka uminom. So, yun ang binukod. Yun ang makakasama ni Gideon. Hindi yung basta luluhod lang na parang iinom doon, no, parang aso, mga kapatid. No? So, yun ay pinauwi na. Sabi pa rito, kinagabihan, sinabi ni Yahweh kay Gideon, lusubin. Sabi dito, lusubin na ninyo ang kampo ng mga Midianita sapagkat ibinigay ko na sila sa inyong kamay. Lusubin na raw. Sabi dito, kung nag-aalinlangan ka pa hanggang ngayon, pumunta ka sa kampo kasama ang tagapaglingkod mong si Pura. Sabi dito, tiyak na lalakas ang loob mo kapag narinig mo ang kanilang usapan. Kaya si Gideon at si Pura ay, sabi dito, palihim na nagpunta sa mga kampo o sa may kampo ng mga Midianita. Dalawa lang sila. Nagpunta sila sa kampo, mga kapatid, ng mga Midianita. Pati ang mga Amalekita at ang mga tribo sa paligid ng, sabi dito, naglipa na sa kapatagan na parang mga balang sa dami. Ang kanilang mga kamelyo naman ay sindami ng, sabi rito, buhangin sa dagat. So, ganun karami ang kanilang kalaban, mga kapatid. Pero kung natatandaan nyo, 300 lang yung tinira ng ating Diyos, no? At sabi po dito sa verse 13, nang malapit na sina Gideon, may narinig silang nag-uusap. Ang sabi ng isa, napaginipan kong may isang tinapay sa bandang gumugulong sa ating kampo. Sabi dito, nangunguna daw ang tolda at ito'y bumagsak. Sabi dito, sagot naman ng isa, yun ay walang iba kundi ang tabak ng Israelita. Sabi dito, ang tabak ng Israelitang si Gideon na anak ni Joas. Ang Midianita ay, sabi dito, buong hukbo at ibinigay na, yung buong hukbo ng Midianita ay binigay na ng Diyos sa kamay, no, sa kanyang kamay. Nang marinig ni Gideon ang panaginip at ang kahulugan nito, sabi rito, lumuhod siya at nagpuri sa Diyos. Pagkatapos nagbalik siya sa kampo ng mga Israelita at sinabi sa kanila, bumangon na kayo. Sabi rito, ibinigay na ni Yahweh sa inyong mga kamay ang mga Midianita. Sabi rito, pinagtatlong pangkat niya ang kanyang 300 tauhan. Bawat isa ay binigyan niya ng trumpeta at sabi rito, banga na may sulo sa loob, no? Banga na may sulo sa loob. Sinabi niya sa kanila, ang banga ay may sulo sa loob. Sinabi niya sa kanila, kapag malapit na ako sa kanilang kampo, sabi rito, tumingin kayo sa akin at gawin ninyo ang gagawin ko. Kapag, sabi rito, at sabi dito sa verse 18, mga kapatid, kapag narinig ninyong hinipan ko at ng aking pangkat ang aming trompeta, sabi dito, hipan na rin ninyo ang inyong trompeta sa palibot, sabi niya, ng kampo at sumigaw kayo
ng para kay Yahweh at para kay Gideon, sabi nila. Sabi sa verse 19, maghahating gabi na halos sa kapapalit pa lang ng pangkat ng tanod ng sina Gideon ay makalapit, sabi rito, sa kampo ng mga Midianita. Sabi dito, hinipan nila ang kanilang mga trumpeta, sabay bagsak sa mga dala nilang banga. Ganon din ang ginawa ng dalawang pangkat. Hawak ng kanilang kaliwang kamay ang sulo at nasa kanan naman ang trumpeta. Habang sumisigaw ng tabak ni Yahweh at ni Gideon, sabing ganyan. Bawat isa'y hindi umalis sa kanyang kinatatayuan sa paligid ng kampo, samantalang nagsisigawan at nagkakanya-kanyang takbuhan ang mga nasa kampo, sabi dito. At habang walang tigil sa pag-ihip ng trumpeta ang 300 Israelita, pinaglaban-laban ni Yahweh ang mga nasa kampo, no? Nalito to, nagtakbuhan to. Kaya habang umiihip sila ng trumpeta, litong-lito itong mga Midianita at sila'y naglaban-laban, sabi dito. Kanya-kanya silang takbo. Sabi dito, tungo sa Sisera hanggang Betsela at Abel Mebola, malapit sa Tabata. Sabi sa verse 23, mga kapatid, ipinatawag ni Gideon ang kalahati o kalalakihang mula sa mga lipi ng mga Neftali, Asher at Manases, at sabi rito, ipinahabol sa mga ito ang mga Midianita, yung mga nagtakbuhan. Si Gideon ay nagpadala ng mga sugo sa lipi ni Ephraim na nakatira sa mga kaburulan. Sinabi niya, bumaba kayo at tugisin ninyo ang mga Midianita. Sabi dito, pabantayan ninyo ang ilog Jordan at ang mga batis hanggang sa sabi rito, Betbara, upang hindi sila makatawid. Kaya't lahat ng kalalakihang sa lipi ni Ephraim ay nagtipon at ganoon nga ang kanilang ginawa. Sinunod nila si Gideon. Sa paghabol nila sa mga Midianita, sabi rito, nabihag nila ang dalawang pinunong sina Oreb at Sib. Pinatay nila si Oreb sa bato, sabi rito, ni Oreb, at si Sib sa pisaan ng ubas ni Zib. Pagkatapos ay dinala nila ang ulo ng dalawang ito kay Gideon sa ibayo ng Jordan. Ganyan sila pinagtagumpay ng ating Diyos. Mga kapatid, talagang kita nyo 32,000 sila. Pero natira sa kanila ay 300 na lamang. Para hindi sabihin, dahil sa lakas ko kaya ako nanalo. Dahil sa talino ko, kaya naggapi namin yan. Kaya napagtagumpayan namin. Hindi. Dito gustong patunayan ng Diyos na Diyos mismo talaga ang kasama nila sa pakikipaglaban. Mga kapatid, dito rin sa atin din, gusto ng Diyos na patunayan, ako ang Diyos, ako ang kailangan nyo, ako mag-aayos ng lahat, ako magpapagaling sa inyo, ako magbibigay sa inyo ng pangangailangan nyo. Gusto yan ng ating Diyos. Hindi natin kaya to kung tayo lang mag-isa. Hindi natin kakayanin kung sarili natin lakas o talino. Dapat kasama natin palagi sa buhay natin ang ating Diyos upang kagaya ni Gideon, tayo rin ay magtagumpay. Mga kapatid, pagtatagumpayin tayo sa tulong ng ating Diyos kung magtitiwala ka, sasampalataya at buong puso talaga na sasabihin mo, Diyos ang kasama ko at ang Diyos ang makikipaglaban para sa akin. Yan po dapat natin sasambitin. Diyos lang ang makakatulong sa akin. Diyos lang ang kasama ko para ako ay magtagumpay. Hindi ko kaya ito kung ako lang, kung aking lakas lang o talino lang, hindi ko kakayanin ang lahat. Kailangan ko ang Diyos sa aking buhay. Amen and amen. At yan po ang chapter 7, mga kapatid, na nilupig ni Gideon ang mga Midianita. Salamat sa salita ng ating Diyos at salamat din po sa inyo, mga kapatid. Tandaan nyo, hindi tayo magtatagumpay kung wala ang Diyos sa ating buhay. Muli, amen at salamat sa ating Diyos.
Mananalangin na tayo mga kapatid. Magsiyuko tayo. Father God in heaven, salamat po, salamat po. Salamat sa iyong mga salita na aming nabasa, napakinggan at napag-aralan. Dito Lord, tinuturo mo na naman na hindi kami magtatagumpay kung wala ka sa buhay namin. Hindi namin kakayanin, O God, ang lahat kung wala ka, Lord. Hindi sa amin talino, hindi sa amin lakas, kundi sa iyong lakas na ibinibigay sa amin. Kaya kami maayos, matagumpay ang aming buhay, O God. Kaya kami po ay nagpapasalamat, O God. Kakayanin po namin ito dahil kasama ka namin sa aming buhay. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Salamat po muli sa iyong mga salita, sa aking mga kapatid na handang makinig ng iyong mga makapangyarihang salita. Lord God, hindi lang po ako sasamahan mo, hindi lang po ang mga pastors and bishops and leaders na patuloy na naglilingkod sa iyo, kundi ang lahat ng taong totoong nagtitiwala sa iyo at sumasampalataya sa iyo. Samahan mo po sila, samahan mo po kami upang kami magtagumpay sa lahat ng aming mga gagawin, balak at pakikipaglaban sa aming buhay. Kami po ay magtatagumpay dahil kasama ka po namin. In Jesus' mighty name, O God. Salamat po muli for everything you gave us. Lakas, talino, sipag, O God. Sa lahat ng biyaya, O God. Pagkain, pera at magagandang bagay na lagi mo pong ipinagkakalob sa amin lahat. Salamat sa kaligtasan namin lahat. Salamat sa kaayusan ng bawat bansa, O God. Salamat. Maayos na ang lahat. In Jesus' name. In Jesus' name. Salamat po muli, Lord, sa iyong kabutihan at pagmamahal sa amin lahat. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba ka namin, O Diyos, sa matamis at makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Kristo. Lahat tayo ay magsabi ng Amen, Amen, and Amen. Amen po. Salamat sa ating Diyos. Maraming salamat sa inyo mga kapatid sa patuloy niyong pakikinig ng salita ng ating Diyos. God bless po sa inyong lahat. God bless po sa ating lahat. Salamat po.